Negative pregnant po ang tawag doon sa sagot ni Presidente Marcos. Dapat sabihin mo, gumamit ka ba? Hindi. At huwag kayong maniwala dyan dahil walang kredibilidad. Siya hindi naman niya sinabing hindi ako gumamit. Kasi pag sinabi niya yon, magsisinungaling. Di ba? Pero walang epekto yung sinabi niyang sisilain niyang kredibilidad. Ang tanging alam naman ng tao talaga, siya ang gumawa ng dokumento. Yun lang naman ang pinapatunayan. Ano naman ang kinalaman ng kredibilidad ng taong yun? Ngayong napatunayan na siyang gumawa ng 2 dokumento. Ang sabi niya, ano daw yung si Morales. Lahat tayo nakita natin si Morales. Lahat tayo bilib sa kanya dahil kahit anong gawing gisa sa kanya, nanindigan. Ang sabi niya, walang kredibilidad. Bakit walang kredibilidad? Ang pinag-uusapan lang naman kung siya ang gumawa ng dokumento na yun at talagang siya naman ang gumawa. Masyadong defensive. Hindi pa naman napupatunayan talaga na siya gumagamit ng droga. Pero bakit niya kukwestiyonin yung kredibilidad? Ang tanong doon, umamin ka o hindi? Dahil sa tingin ko naman, pag umamin ka na 2012, gumagamit ka ng droga, pwede ka pang patawarin ng Pilipino. Pero sa lagay mo ngayon, na kung hindi mo ina-address kung ikay gumamit ng droga o hindi, baka hindi ka mapatawad in the end. At baka maging Marcos Part 2, masipa ka dahil dyan sa ayaw na sagutin ang paratang kung gumagamit ng droga. Ang mga kalaban natin ngayon, tawagin na natin silang mga BBM loyalists at mga dilawan at mga teroristang CPP-NPA na nagsadip puwersa na, sama-sama na sinasabi na ipinasok na kasunduan ni Presidente Duterte ay pagtataksil sa bayan. Hello? Matapos yung sabihin nagtaksil sa bayan at matapos yung sabihin na sinurrender ang soberenya at sovereign rights ng Gentleman's Agreement, mas matindi pa lang pinasok din yung new model. Kaya mga kaibigan, intindihin nyo, kinakailangan pasinungalingan nila ito. Dahil paano nila masasabing taksil si Duterte dahil sa Gentleman's Agreement, mas malala ang pinasok nilang agreement na new model. Kasi hindi papayag si Presidente na magkakaroon ng notification dahil abogado yung Presidente. At alam niya, kung atin yan, ba't ako magno-notify? Tama na yan. Sige, na as is where is tayo. Pero hindi ako papayag na magpapaalam pa ako sa inyo. Di ba po? Ngayon, sa kanilang pagsisinungaling, sinasabi nila ngayon na deep throat ba yan? Tapos minsan sinabi rin na result of wiretapping. Alam niyo po, ito talaga, kay Secretary Gibo, magkaibigan naman tayo. Hindi mo pwedeng sabihin kasi nungalingan yan and at the same time wiretapping. Kasi pag sinabi mo wiretapping, di totoo nangyari yung pag-uusap. Nakuha sa tape. O, di ba? Now, meron po ako informante. Kinukumpirma ko po na pag-uusap sa telepono. Pangalawa, ang mga pag-uusap to sa panig ng mga bansa, nagkakaroon po talaga ng record yan. So alam nila, nagre-record talaga sila. Pati ang Philippine side may record. Ngayon, number 3, syempre, nakipag-usap naman ng China kasi sinabi ni Rear Admiral Carlos na siya'y authorized. Bagamat naka-blackout na mahaba, I think yung naka-blackout ay President Ferdinand E. Marcos. Ferdinand R. Marcos Jr. Tapos alam din ni Gibo Teodoro, alam din ni Secretary Anyo. So yung naka-blackout doon, ang duda ko, pangalan yun ni Presidente. Siyempre, the Chinese side nag-rely. Kasi Vice Admiral Carlos naman yun. Head ng Western Command. General. Hindi naman para magsinungaling ang general na meron siyang kapasidad, o meron siyang otoridad kung wala. At alam nyo ba, dahil nga sa mga sinasabi ni Secretary Gibo Teodoro at saka ni Secretary Anyo na kasinungalingan niya, na walang katotohanan niya, na kung may ganyang agreement, walang visa yan dahil hindi authorized ang President, nagsalita ang mga mista ni Rear Admiral Carlos. At sinabi nila, naniniwala kami na itong si Carlos pala, hindi lang PMAer, nag-graduate pa ng US Naval Academy at TOPS awardee pa, 10 Outstanding Filipinos awardee. So matindi ang credentials. Kayo ba kung ganyan ang credentials mo, magsisinungaling ka na pumasok ka sa isang usapin na walang otoridad ng Presidente, na iyong kalihim ng National Defense at ng National Security Council? Sa tingin ko po, hindi. At bakit naman hindi magtitiwala ang China na meron siyang otoridad? Pinag-uusapan naman, nandoon, sakop ng jurisdiction ng Westcom. Dahil ang buong West Philippine Sea, Westcom po yan. So natural, ang assumption ng mga general, ng mga Chino, na kapag sinabi na merong otoridad, at ako po, for the record, naniniwala ako, meron talaga yang authority coming from the President, from Gibo Teodoro, from Anyo, pati nga po sa DFA. Bakit? Who best to negotiate kung paano mamamanage ang conflict better kung hindi yung mga nasa ground ng mga sundalo?
Hindi po totoo na kinakailangan lahat ng agreement ay ma-authorize ng presidente. Kasi ayon po sa Vienna Convention on the Law of Treaties, hindi naman po presidente ang tanging po pwedeng makipagkasundo. Ang importante lang po, meron kang tinatawag na full powers. Yan ay nagpapatunay na meron kang otoridad para makipag-negotiate sa iyong on behalf of your state. On behalf of your state. Now, kaya nga pong issue, authorized ba siya? Dyan po papasok ang kredibilidad nitong si Rear Admiral Carlos na isang US Naval College graduate, 10 outstanding Filipino awardee, at sa tingin ko po, may kredibilidad siya at paninindigan niya. Hindi siya magsisinungaling sa pagdating sa investigasyon na binigyan siya ng otoridad. Ang tanong, bakit ngayon ang Marcos administration dinideny? Kasi nga po, part ng strategy nila, i-demonize si PRRD sa pagpapasok niya doon sa gentleman's agreement. Mantakin ninyo, hindi na siya presidente, pero nung siya'y presidente, siya nagtagumpay na itaguyod ang kapayapaan. Dahil hindi naman ganitong kadaming water cannon incident ng panahon ni Duterte. At ang mas importante pa, dahil nga nagkaroon tayo ng kapayapaan, nagbenepisyo ang mga Pilipino dahil nagkaroon ng mas maraming pagkain sa hapagkainan sa pamamagitan ng mga kapital na galing sa China, yung mas masiglang kalakalan at yung kinita natin sa mga turista na galing sa China. Di ba po? Hindi nila madidinayan. Wala pa po tayong datos pagdating po dito sa administrasyon ni BBM, pero sigurado ko po, halos wala ng Chinong namumuhunan sa Pilipinas. Dahil takot sila. Hindi lang na baka ma-confiscate ang kanilang property, baka pati sila mapatay dahil nga tinatawag nilang threat to national security ang mga China. Alam niyo po, nangyari na yan sa Amerika noong World War II. Kinulong nila lahat ng mga Hapon, miski doon na pinanganak at hindi na marunong maghapon, kinulong pa rin nila. Nagdesisyon ng Korte Suprema, abay sabi ng Korte Suprema ng Amerika, tama daw yung nangyari na yun dahil national security at times of war. Pero yung presidency ni Clinton, humingi siya ng abiso at ng tawad sa mga US-Japanese na nakulong ng panahon na yon. Nung ako po'y nag-aral sa University of Michigan, yung student cooperative na tinirat ko was named after a US-American citizen na kinulong din, si John Nakamura. So I lived in Nakamura House. So suma total, hindi ako namumulitika. Kaya ang sinasabi ko, yung new model na yan ay authorized dahil ang kredibilidad naman po ni Carlos is beyond dispute. Pag sinabi niyang authorized siya. Tingin ko ba pagtataksil lang yung model? Hindi rin po. Kasi habang meron po tayong hidwaan, habang meron tayong agawan ng teritoryo, kinakailangan yung mga nasa ground, at sino bang nasa ground? Yung ating kasundaluhan, yung ating Navy, ay kinakailangan sila rin ay gumawa ng mga pamamaraan para ma-manage ang dispute.